Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan, yung mga statement ng mga kampe ng kadiliman at kasamaan. Yun po yung sabi ni Harry Roque, 'di ba? Doon sa kanyang speech kuno doon sa kanilang EDSA rally. Alam niyo naman kung sino ang tinutukoy natin dito, ang mga mag-amang Duterte at yung isang Marcos, no? Na kung saan kanila pang kinukundina yung ginawa ng ating magigiting, no, na mga kapulisan sa pangunguna po ni PRO 11 Police Director Brigadier General Nicolas Torre, no? Saludo po sa inyo mga sir, mga madam. Sana po maging matagumpay ang inyong operasyon dyan. Mahanap nyo po sana si Quiboloy. At kung pwede, isama nyo na rin tong mga minions ng mga Duterte. Yung mga humarang, yung mga nag-impede sa mga kapulisan, no? Yung mga nagmura, mga sumigaw, okay lang yan. It's the freedom of their expression. Free speech po yan, no? Pero yung mga talagang humarang, no? Ayaw papasukin ng mga pulis, no? Ano ba ang karapatan ng pulis? Sila po ay may kautusan sa korte. Ngayon kung may problema po kayong mga kulto of Judas Iscariot, kayong mga kojik dyan, sabi nga ni General Torre, magdemanda na lang kayo. No, dalhin nyo sa proper forum. Pero sila, since sila ay ang tinatawag nating mga kapulisan, yung tagapag ng batas, no? Sila ang tagapag-implement ng batas at ipinag-uutos ng korte, gagawin po nila ang trabaho nila. Kayo, trabaho ninyo bilang isang mamayan ng bansang Pilipinas, even though mga kulto kayo ni Judas Iscariot, kailangan yung sumunod sa batas. You are not above the law, no? Kung hindi naman kayo sinasaktan ng kapulisan, di ba? Sumunod na lang kayo. Kung may problema kayo sa operasyon ng pulis diyan sa inyong compound, kung sinasabi nyo wala silang jurisdiction, magdemanda na lang kayo. Okay, so ito po mga kababayan, ang inyong former president, vice president, and one of the sitting senators ay nagbigay pa po ng pahayag na kung saan kinokondena ang ginawa ng mga pulis. And then gawin ninyo, magdemanda na rin kayo. No? Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin dyan sa ating video premiere at live stream, no? As much possible, tinatry po nating mag-live stream para naman magkaroon tayo ng engagement sa inyo, no? Na makapag-comment kayo ng live, hindi lang sa premiere, at masagot natin, no? Yung mga anti-government, na lalong-lalo na yung mga kampi sa mga didishit, no? Okay naman kayo pumunta, pero magbigay kayo ng inyong opinion. Depensahan nyo ang inyong mga idol na mga demonyo. Okay, hindi yung sasabihin nyo, tae ka, ang pangit mo, bayaran ka. Wala na yun, luma na po yun. Maghanap naman kayo ng bago, no? Yun talagang kung may utak kayo, hindi yung tulad ng gamunggo o maliit pa sa munggo ang utak ninyo. Kailangan basagin nyo yung sinasabi namin sa inyo. Yung topic namin, basagin nyo, kontrahin nyo. No? Kung walang katotohanan yung sinasabi namin, na base na rin sa mga binalita, di kontrahin nyo. Magbigay kayo ng facts. Kung hindi, ifa-fact na lang kayo. Di ba? So, eto po, shout out po sa lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa, no? Maraming salamat po muli. At tayo'y magkakape muna. Sarap ng kape ko, Ilora, no? Okay, eto po mga kababayan. Unahin natin itong pahayag ng inyong napakatalinong, butangerang, walang hiyang Vice President. Kasi heartless siya . Walang puso. O yan.
Kunwari dito, nagkaroon siya ng puso. Eh bakit? Eh mga kapwa niya, demonyo yung iniingatan niya dito eh. No, siguro naman kayo lahat dyan, nabasa na ito. Nabigyan na ito ng komento ng mga favorite vloggers and influencers ninyo. Kung ano man po yung nakomento nila na kumbaga kinokondina nila ito, baka sasang-ayunan ko na lang sila. Ano ang take natin dito sa sinasabi niya? No? Hindi daw niya tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamayan at mga deboto ng Kingdom of Judas Iscariot. O yan. Ito lang po kasi yan, ha? Sara Duterte. Hindi na rin kita tatawaging BP. Kasi bastos ka din eh. Eto na po yun, lumalabas ng pagkabastos niya. Diyan sa dulo niyan, ano na ang tawag niya kay PBBM? Bongbong Marcos. So tatawagin pa ba natin siyang BP? Hindi na. Bastusan na lang naman gusto niya, ibibigay natin ang gusto niya sa kanya. 'Di ba? Akala niya siya lang marunong bastos. Akala niya siya lang ang heartless. Akala niya siya lang ang biatch. Akala niya siya lang ang Karen. Oy, hindi mo pag-aari yan. Wala kang monopolyong ganyan. Wala kang mapatunayan, gaga ka eh. 'Di ba? Ito, ang maganda pa, ha? Sara Duterteng Butangera, heartless. Kung may essay writing contest, baka manalo ka pa. No? Ang dami mo ng pahayag eh. Ano? Magkakaroon ka ba ng dyaryo? Ang pangalan, ang pahayag ng Butangera. O Mami Peng, gawa mo na ng libro yan. Ang pahayag ng Butangera. O diba? Ang pahayag ng isang heartless. Diba? Oo. Umuoo daw siya sa implementasyon ng isang anumang warrant of arrest. Pero hindi naman daw katanggap-tanggap yung paggamit ng dahas. Unang-una, bakit kasi sila humaharang? Ano ang dahilan? Bakit hindi makapagbigay ng totoong rason o dahilan yung mga nasa Kojik na yan? Bakit ayaw nilang papasukin ang kapulisan? Bakit may mga barbed wires, mga harang ang pintuan? Kung sumunod lang sila, sinabi ni General Torre, may warrant kami, papasukin nyo kami. Ginagawa lang namin ang inuutos ng korte sa amin. Kung wala kayong tinatago, bubuksan nyo ang gate. You will welcome them in open arms. Walang ganitong madahas. Di ba? Siguro kaya gumamit na ng yung pagbukas, pinilit na binuksan na kasi defiant kayo eh. At bakit gumagamit ang mga miyembro? Ha? Hindi nyo yata naintindihan yung binabasa yung Biblia. Yung mga tanga lang talaga kayo. O hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Eh ano kayo? Kulto. Naniniwala kayo sa bulaang propeta ninyo na ginagamit kayo sa kanyang kabalbalan para siya ay ingatan ninyo? Diba? Oy, Sara Duterte. Unang-una, ikaw ay may history ng violence. Huwag na nating ipakita yung video. Kasi mukha kang ano dun eh. Diba? Mukha kang demonyo dun eh. Ginadji ka oh. Pinagsasapak mo. Hindi lang makalaban sa'yo kasi babae ka. Pangalawa, tao ka ni Duterte. Diba? Nagpabugbog na lang yung tao. Hindi na rin nagdemanda. Eh kasi baka anong gawin sa kanya. O diba? Ikaw nakakasakit. Ikaw pa ang nanalo. Diba? Tingnan nyo naman kung gaano ka entitled ito. And then you have the right to write this one sa pahayag mo. Hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas. Wow! Nanalamin ka ba? Nanalamin ka? Ha? Sino ang dinahas? Yung mga Kojik. Ayan, tanong, bakit nadahas? Hindi ako naniniwala mga kababayan na hinagisan ng teargas yung mga yun eh. Hindi eh. Baka sila na rin naghagis ng teargas eh para sabihin, i-blame yung mga pulis. Diba? Everything happens. Eh alam nyo namang mga sinungaling yung kulto ni Judas Iscariot eh. Diba? Ano ka, Sara Duterte? Ha? Tapos kinokondina dyan na niya vehemently.
condemn the grave abuse of police power in the takeover of... May problema ka? Demanda. Ha? Demanda mo. Ha? Di ba? Problema ba yon? Ito pa daw, yung ginawa ng police ay violation of constitutional protected rights. Okay. Demanda. Kaya nga may mga lawyer kayo eh. Ha? Ito lang mapapatunayan natin mamaya sa dulong-dulo nito mga kababayan. Hindi ko rin mapaliwanag, ano yan? May iwasan matanong sa silo kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang persa at di pang makatarunang pangabuso sa... Itong ika-4 na paragraph dito, tinanong mo rin ba yan sa China? Di ba mga kababayan? Ayan lang hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng pangkanariwang persa at di makatarong pang-aabuso sa... Di ba? Pang-ordinaryong Pilipino. Natanong mo ba yan sa mga Chinese Coast Guard? Bakit nyo inaabuso ang mga ordinaryong Pilipino? Yung mga mangingisda namin. Bakit pagdating sa Kojik, meron kang sinasabi? Hindi ka no comment. Mamaya, malalaman nyo mga kababayan. Bakit niya ginagawa ito? Ha? Yung sa dulong-dulo, humihingi daw siya ng paumanhin dahil hinikayat niya ang mga Kojik na iboto ang Pangulong Bongbong Marcos. So what? Sa palagay mo, binoto nila si Bongbong Marcos? Ha? Kung bumoto sila, thank you. Pero, ikaw, mangga ka. Manggagamit ka lang. Ito na yung pamamaraan nila mga kababayan. Tulad ng sabi ko sa LS ko kanina, hindi na natin usisain ito. Alam nyo namang basura to eh. Ha? Yang Sara Duterte na yan, basura yan. No? Ang alam lang nito, no, ay manggagamit. Gagamitin nila yan. Sasalsalin nila yan kasi para udyukan ang sambayan ng Pilipino. Tignan nyo, ang ginagawa nila sa Kojik. Kung kayang gawin ito ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawin din sa inyo. Nek-nek ninyo. Patunayan nyo muna sa amin para maniwala ako na ang nag-utos niya na yung Pangulong Bongbong Marcos. Patunayan nyo muna. Ang dami nyong nilaktawan eh. Kayo naman, no? Nilaktawan nyo si Marbil. Nilaktawan nyo ang DILG, Secretary. Nilaktawan nyo yung korte. Diretsa kayo kay Bongbong Marcos eh. Di ba mga kababayan? Isa lang naman ang pinupuntirya niyan eh. Ang seat of power. Pero hindi mangyayari. Wala po kayong suporta. Wala kayong suporta. AFP? Wala. Matatag ang AFP. Lalo na ang suporta ng DND chief. Palagay nyo, tanga si Gibo Chodoro? Ha? Mangarap kayo. Hanggang dyan na lang kayo, puro lang kayo pahayag. Hindi ka na makaulit sa ginawa mo kay Boy Nograles at Pantaleon Alvarez. Hindi ka makakaulit pagdating kay Pangulong Bongbong. Gawin mo sa ibang representante, gawin mo sa ibang senator. Pero sa aming Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo magagawa yan. Maghalo ng balat sa tinalupan. Kayo lang namang mga taga Davao City dyan eh. Ha? Kasi yung Davao City, takbuhan ng mga kriminal. Taguan ng kriminal. Magalit kayo kung magalit kayo. Report nyo channel ko. Pero ulit-ulitin ko pa rin ito. Gagawa pa rin ako ng channel ko. Ulit-ulitin ko pa rin sasabihin ko. Kayong Davao City dyan, yung lugar ninyo, takbuhan ng kriminal. Taguan ng kriminal at nagkakanlong kayo ng mga kriminal. Bakit? Yung leader nyo kasi, utak kriminal. Yan lang yan. Bakit mo kakampihan itong Kojik? Bakit hindi nyo hayaan yung kapulisan na gawin ang kanilang mandato? Gawin ang kanilang trabaho. Bakit nyo pinakikialaman yung trabaho ng pulis? Nakita nyo bang niratrat yung Kojik? Wala eh. Ako hindi po ako naniniwala na naghagis ng tirgas eh. Sila-sila lang yan. Sila-sila lang yan. Sabi ko sa inyo. Tapos i-blame ang pulis. Yung namatay, ha? Kasalanan ng pulis? Di ba kasalanan ng Kojik? Kayo ang violente. Kung sa simula pa lang nakipag-cooperate na kayo tulad nung ginawa nyo sa MBI, ha? Pinapasok ninyo. O bakit hindi nyo bigyan ng ganun
respeto si General Torre. Ha? Bakit? Kasi wala sa payolo niyo si General Torre. O, di ba? Hindi siya tumatanggap ng sobre sa inyo. Tama, mali. O, hindi magbabow down sa inyo si General Torre hanggat hindi siya dyan alisin ni Marbil o ni DILG. Do your job. Abalos, Marbil, do your job. Support your general. Siya nagpapatupad kasi sabi ng korte, dalhin mo to sa akin. By hook or by crook, ganun po yan. Kaya ikaw, Sara Duterte, mangga ka lang. Ini-stir up mo lang yung emotions ng mga Kojik. Ini-enable nyo sila, kinakampihan nyo sila. Ano kayo? Kakampi kayo ng masasama. Bakit? Pinoprotektahan nyo yung kriminal Ilabas nyo si Kibuloy. Anong sabi ni DILG Secretary? Ilabas mo na kasi Torion. Yun lang yun Kasi this must stop now. Sobra na ang pinagtatawanan ni Kibuloy ang batas natin. Sobrang pinagtatawanan ni Duterte ang batas natin. Sobrang ginagago ni Sara Duterte ang batas natin. Mamaya may maboboljack pang isang babae dito. Ha? Kaya yung sinasabi ni Sara Duterte dito sa pahayag niya, sige magpahayag ka lang. Labang ka ng essay writing contest. Pero mga kababayan, dito lang mapapatunayan na itong si Sara Duterte ay kakampi ng mga kriminal. Yan po yan. Bakit di nyo labas si Kibuloy? Alam nyo kung nasaan si Kibuloy. Para matigil na yan, ilabas nyo si Kibuloy kung meron kayong talagang pagmamahal sa mga Kojik na ito para hindi sila masaktan na gawa-gawa nyong mga inflicted ninyo na sakit o whatever, isisi nyo sa polis, matigil na ito. Kung talagang concern kayo sa miyembro ng Kojik, wag nyo silang gawing sanggalang para kay Kibuloy. O, di ba mga gago, akala nyo naman mauuto nyo kami, mga hinayupak. Nagsisisi daw siya, hingi siya ng tawad. Ba't kayo hingi ng tawad sa Kojik? Bakit sila bang Diyos? Ba't di ka humingi ng tawad sa Diyos mismo? Di ba? O baka member ka rin ng Kojik? O di kulto ka, gaga. Yabang-yabang mo magsalita ng hindi ka umayos sa paggamit ng dahas. Ikaw nga, madahas ka, marahas ka Nananapak ka O, di ba? Bakat you, bitch. O. Eto pa. Isa pa ito. Ito yung naligaw ng landas. Na? Kino-call out ng mga DD shit. O yun, lumuhod. Di ba? Tingnan nyo. Ako, itong statement ni Amy Marcos. I condemn in the strongest terms the excessive show of force. So bakit? O di magdemanda ka na rin lang naman. Umupo ka na rin sa Senate hearing ni Bato para magkaalaman na talaga. Imbis na tumahimik ka na lang, hayaan mo magdadaldal ang mga DD shit na mga vloggers, influencer. Kasi pinagbantaan po siya Lalo na isang babaeng inchik dyan, no? Yung last name Chua, inchik na inchik ang gago. Tingnan nyo ang inchik na mamayagpag sa Davao City. Di ba? Ikaw, Amy Marcos, no, mas kinakampihan mo pa yung kriminal kasi pareho kayo ng best friend mo. Tingnan mo, tell me who your friends are, di ba? Kriminal, butangera, no? Mga plastic, hypocrite, mangga. Kayo ang manggagamit, mga animal. Sige, pagpatuloy mo lang yan, Amy. Wala na talaga. Sige. Eto pa, hindi na natin i-justify pa yung mga pahayag-pahayag nila. Alam nyo naman kung ano ang kinakampihan nila. Ginagamit lang nila ang Kojik para i-justify yung sasabihin nila. Para i-justify sa atin na ang pamalang ito ay diktador. Kung diktador pala si Pangulong Marcos, ba't pa kayo nakapagsulat ng pahayag ninyo? Bakit pa hanggang ngayon nagpe-prayer rally itong mga tauhan ni Baal? Di ba? Yung mga anak ni Herodias. Kilala nyo si Herodias? Ha? Yung inasawa yung nagpapugot ng ulo ni John the Baptist. Si Herodias. Yung anak niya, sumayaw lang dun sa asawa niya. Natuwa yung asawa. Sabi niya, ask me for anything and I will give it to you. Sabi niya, gusto ko nung ulo ni John the Baptist. Ayun, si Herodias. Mga evil woman. Ayan, lahi ni Herodias. Di ba? Mga evil woman. Yan.
Sino pa ba yung mga evil woman sa ano? Hindi ko na po maalala eh. Elora, sino yung mga evil woman sa Bible? Yun. Mga lahi nitong mga to. Ha? Ngayon, ito naman, yung isang lahi din ng mga demonyo. Yung mag-aantay sa inyo sa impyerno. Di ba yan, no? Ayun, sabi niya, oh. Maliwanag pa sa sikat ng buwan. Aantayin ko kayo sa impyerno. O, ayun na. Tinalagan niya ng sarili niya. Nasa right hand siya ni Satanas. Silang dalawa ni Kiboloy, left and right sila. Mag-best friend eh. Parehong mga salaula. Ayan po yung iniidolo ng mga didisit. No, okay lang. Murahin, manakit. Ha? Mag-joke-joke. Yan. Mangulambit ng bilyon. Okay lang. Ganyan naman na sa Pilipinas. Okay lang. Kaya hindi na tayo magbago. No? Tingnan nyo pag nasampulan tong mga to. Sige, Duterte, yung si Sara, magsidisyo ka na. Kung matapang ka naman pala, saka wala kang pakialam bilang posisyon mong BP. Mag-incite ka na ng sedisyon. Sige na. Gayahin mo na yung isang COGIC member dun, o yung babae. Sumama ka na. Mag-rally ka na, sumama ka na. Biruin nyo, magra-rally, tapos pasahuran nyo ng 250,000 pesos a month. Plus benefits. Ginawa ba ni Lenlen yan? Ginawa ba ni Lenlen yan? O sabihin ko, tanong na rin natin. Si Lenlen, binabatikos ko noon, ha? O, pero hindi ko nakita nag-rally yata si Lenlen at nagbigay ng ganyang mga statement. Yung statement ni Lenlen noon sa UN ay nung parang nagsona siya, yung AJK. Eh ngayon, totoo naman, lumalabas eh. O diba, ito, wala pa eh, oh. Pero kitang-kita mo na, ebidensya. Ngayon, ang bagong reyna ng lutang ay si Sara Butangerang Duterte. Aasarin natin, Carpio. Di ba? O ngayon, yung tatay niya, nagbigay din ng statement. Ha? Sabi niya, oh, our country has never been in a more tragic state as it today. Rights have been trampled upon and our laws derided. Abay, ang galing naman magsulat ng scriptwriter nito. Sa palagay nyo, si Digong nagsulat niyan? Tanga yun, saka ang kangaw yun. We sympathize with the members of the COGIC. Ay, gamit na gamit. O kung nakikisimpathize kayo sa COGIC, ibig sabihin, you are also aiding and abetting. Yun lang yan. Oh, itong mga COGIC aiding and abetting, and then you sympathize with them? Gumagawa sila ng mali, so therefore, gagawa na rin kayo ng mali. Ha? Nananawagan na daw po sila sa lahat ng Pilipino regardless of political persuasion to offer prayers for peace. Oh, really? To offer prayers for peace? Hypocrites. No? Kayo talaga, no? Talagang bagay na bagay kayong tawaging mga tauhan ni Baal. Sige, manalangin pa kayo. Ipaabot nyo ang iyak nyo. Tingnan natin kung tatanggapin ng poong may kapal ang hinaghoy ninyo. Hindi. Kasi ang sabi ng Diyos, kung kayo ay magdadasal, pumunta kayo sa isang kwarto na walang nakakakita sa inyo, hindi yung pupunta kayo sa daan para kayo ay magpa-showy-showy. Those are not acceptable to God. What is acceptable to God? The one done in secret. Dahil dun, sa maliit nyong kwarto, ha? Taintim kayong nagdarasal. Kaya nga po yung mga nakilala kong ibang mga Muslim, meron silang prayer room. Nung napunta ako sa bangko nila, isa-isa sila dun sa prayer room. Dala nila yung kanilang parang maliit na banig. Taimtim silang mananalangin doon. Ganun ang example. Hindi yung mananalangin kayo, pupunta kayo sa kalsada dyan sa whatever, mananaghol kayo. Hindi. Kinukuha kayo ng camera, wala yan. Hindi tatanggapin ng Diyos yan, maniwala kayo sa akin. Kasi itong mga to, hindi nagbabasa ng Biblia yung mga yan. Ang binabasa nila, yung Biblia ni Kiboloy. Ano yon? O, the Bible of Satan. Hindi nila alam yun eh. Pustahan tayo, hindi nila alam yung sinasabi ko. Hindi nila alam yan. Anong aklat, anong chapter, anong versikulo, hindi nila alam. Tanong ko muna kay pastor. Tangina. Wala, di ba? Baka nga hindi nila alam yung Book of Malakay nga eh. Sabi ko sa inyo.
Baka hindi pa nila alam yung book ng Pentateuch. O sabi, ano yung mga Pentateuch? Di ba? Ano yung apocryphal books? Di ba? O, hindi nila alam yun. Ipa-recite mo nga yung 66 books ng Bible, di nila alam eh. Eka muna, ano ba yung sabi ni Pastor? Teka, mag-replay ako ha. Ha? Tapos si Digong, hoy Digong, pinoprotektahan mo lang yung assets mo diyan kay Kibuloy. 'Di ba? Hindi na natin 'to iisa-isahin kasi alam nyo naman ang tema niyan. They are salsal yung ginawa ng pulis. 'Di ba, Elora? 'Di ba, Maritel? Sasalsalin lang nila 'yon para makagain sila ng punto sa taong bayan. Pero hindi po eh. It hounds them back. 'Di ba? Nag-boomerang. Bumalik negative. Hindi naniniwala sa mga statement nila. Mamaya sasabihin ko sa inyo bakit hindi naniniwala. Binokya sila. Ha? Lalo na yung mga dilaw. Baka mamaya nandyan si Ronald Llamas. Nandyan si Christian Isguera. Ay lalo na si Richard Hayderian. Maldita yun. Oy, Richard Hayderian, shout out ha. For the meantime, magkakampi muna tayo. Oy, mga mengs, subscribe nyo to. Protektahan nyo yung channel ni Tokes kasi pinapa-take down ng mga kaaway nyo, shit. Di ba, Elora? Oh. Ang masakit eh. Akala nyo makakapuntos kayo sa taong bayan. Saan kayo pumuntos? Saan kayo pumuntos? Ha? Dun, sa mga utu-utong mga taga Davao City. Oy, kayong mga taga Davao City na umiidolo dyan sa mga Duterte. FU. Sa mga hindi naman umiidolo kay Duterte, peace. Di ba? Oh, shout out kay Ballpoint Man. Ballpoint, sige, birahin mo. Aliboga, birahin mo. Sino pa? Yung maliliit lang, huwag na yung malalaki. Mamita. O, Mamita, mag-ingat ka. Damatans ka na. Ha? Sino pa? O, wala na. Tama na. Yung iba, malalaki na eh. Hindi na si Munting Tinig. Malaking channel na yon. Hindi niya na kailangan ng promotion. Si Go Philippines, malaking channel na yan. Ay, si Boyet Antonio. Prangkahin natin. Suportahan nyo naman. Kawawa naman yung matanda oh. Na-take down nga yung channel niya eh. Suportahan nyo. Pro-admin yun. Prangkahin natin. O, diba, Yayaning? O. Andun po si Yayaning, no? Si Mio, hindi ko sina-shout out. Nang iiwan eh. Ang kulit eh, no? So, ang punto natin dito mga kababayan, itong statement ng mga tatlong itlog na ito, isa lang yan. Statement of support for Kibuloy. Hindi lang nila tuwiran na sasabihin they are supporting Kibuloy. Kasi bakit? Mayayari sila eh. Kasi Kibuloy is a criminal. Ang gagamitin nila, yung mga uto-uto na kulto ni Kibuloy in the expense of the police officers who are just doing their job. Hindi po ako naniniwala na nagtirgas-tirgas. Sila lang yan. Sila lang yan. Sige, i-inventaryo nyo yung tirgas ng mga pulis. May dala ba silang tirgas? Oh, ngayon may isa pang bakong video nakita dyan. Meron daw sundalo ng Amerikano. Kasi gano'n. O di magdemanda kayo. So what? Di ba? Okay lang yan. Para mahuli si Kibuloy. Kasi gusto ko pong makita kung ano itsura ni Kibuloy. Pag nahuli siya. Kasi nakita nyo yung itsura ni Kadapi nung nakita siya. Ang nakakita pa sa kanya, mga citizen niya, ha? Nandun siya sa yung malaking, yung simento sa loob ng parang kanal. Para siyang baboy doon na hinuli, oh. Oh, tapos yata tinegi siya. Oh, kaya yung teroristang si Bin Laden, di ba, yung mga ganon. Gusto ko makita yung itsura ni Kibuloy, eh. Kung mukha siyang ermitanyo, madungis, ganon, di ba? Para lalong magngit-ngit itong si Sara Duterte.
Malamang yan, pag nagaganon pa yon, ayun na. Pwede na tayong magbigay ng impeach Sara. Kasi you are siding with the criminal. Ako, criminal na tawag ko sa kanya eh. Bakit? Pugante eh. Wanted eh. Nagtago eh. O diba sabi nga ni Rimulya, a plight is a sign of guilt. Ang pagtakas ay isang senyales na ikaw ay guilty. Tama, mali. O, labas tayo dyan kay Duterte. Hindi tayo lalo sa Duterte. Kasi po, may mga sinabi po yung mga mortal enemy nilang mga Dilawan at Mengs. Ayan o. Code card to ha. Lahat ito code card na ha, mga kababayan. Sa impact leadership. Barry Gutierrez. Ang bilis magsalita ng mga Duterte kung ang ipagtatanggol ay ang interes nila, ng mga kaibigan nila, mga kaaldeado nila. Pero pag interes na ng Pilipinas, dead ma lang. Correct. Ano po ba yung interes ng Pilipinas? Number 1, West Philippine Sea. Ayan, no? Tingnan ninyo. Loading. O parang naalala ko yung loading na yan. Gumawa ako ng program na ganyan. Loading. O, RN2 cents. Kaya kong gumawa ng ganyan. O, madali lang yan. Isang procedure lang yan. Kunin mo lang yung file. Yung size ng file. I-divide mo ng ganito. I-loop mo lang siya. O, ganun lang. Pameke lang yan. Di ba? Pampaganda lang yan. O, di ba? West Philippine Sea issue, loading. Pogo, loading. Ano pa? Corruption sa kanila, loading. Di ba? Mga drug lords, loading. O, di ba? Wala. Basta interes ng Pilipinas, wala. Pero pag interes ni Kibuloy, wow, uy. Number one ako. Mi. Ganon. Pahayag ka agad siya. Pahayag. Ganyan. Oy, speechwriter. Come on. Ganon. Oh. Diba? Tama, mali. Oh. Eto pa. Sa Pilipinas Today, mga Duterte, mabilis ipagtanggol ang isang kaibigan. Ayan, sabi na pala to ni Barry Gutierrez. So, pareho lang yan, ha? Sorry naman, doble. Okay na yung doble para mapurga kayo. Oh. Tingnan nyo tong si Digong. Oh, tingnan nyo, ha? Yung pagiging hipokrito, sinungaling ni Digong. Oh, tingnan nyo yung kagaguhan ni Digong, talagang damatans na. Tapos naniniwala pa kayo. Oh, ayan, July 21, 2017, ano sabi niya? If I have to arrest you without a warrant, I will arrest you without a warrant. With or without martial law. What does it tells you? Wala kang human rights sa akin. Ganyan ang namana ni Tamilmil na butangera. Heartless nga eh. Walang pakialam. O ngayon, our country has never been in a more tragic state as it today. Rights had been trampled upon our laws, derided. O gago. Diba? Nakalimutan niya na ang sinabi niya, parang si Butanding Roque lang. Eto pa, pupurgahin natin kayo. Ayan. Yung sinabi niyang gano'n, tingnan nyo. Under the Duterte administration, there were 1,463 documented illegal search and seizure operations, over 2.8 million reported incidents of threats, harassments, and intimidation, and over 20,322 individuals killed in the war on drugs. Diba? Perfecto si Duterte. Duterte lang kami. Sige, magpakagago kayo, mga inutil, kasi mga utak, kriminal kayo. Duterte lang ang magaling, magaling magsinungaling. Diba? Pupunta ako sa West Philippines, mag-jetski ako, itayo ko ang bandila ng Pilipinas. Ay, putang ina. Tapos sabi niya, mga gago kayong mga Pilipino, naniwala sa akin, joke-joke lang yun. Diba? Tingnan ninyo. Ngayon itong matindi. Yung talagang ginawa nila ng human rights violation, ginawa nila ng kwento, inimplanta mga ebidensya. Naniniwala ang mga DDC at Duterte lang daw sila sa lahat ng sinasabi ni Digong. Nung sinabi ni Digong na I planted evidence, naniwala sila. So kinampihan pa rin nila. So ano sila? Tanga. Diba? Eto. Ano sabi ni Attorney Leila de Lima? What is illegal about enforcing valid warrant of arrest? Sige nga. At sa'yo pa talaga nang galing ito? Kapal ng mukha mo. Bakit hindi ka na lang tumulong sa mga otoridad? Correct, ilabas yun na kasi si Kibuloy para matigil na. Diba? Tama, mali.
Manggagaling pa kay Duterte? Manggagaling pa kay Sara Duterte? Kitang-kita naman yung mga lumang video niya na nanapak siya ng tao, nananakit siya ng tao. Paano yan kung naging mayor yan? May hindi siya nagustuhan, ginagawa niya? Baka nga verbal abuse pa yan eh. Abuser eh. Diba? Paano? Pare-pareho sila. Abuser sila eh. Ha? Kasi, feeling nila powerful sila because of the people who enabled them. The Davao City residents. You enabled a monster. Kayo yan, kasalanan nyo yan. Dapat nga sa inyo talagang imarsyalo kayo. Ikordon kayo, mga walang iya kayo. Kayo ang nag-enable sa mga Duterte. Tapos tuwang-tuwa kayo. Mga ulul. Diba? Sige, pa-take down nyo. Murahin nyo tong channel ko. Sabihin mo, nagkakamali ka, Tokis. Hindi lahat ng Davao City resident. Hindi ko naman nilahat Diba? Pakinggan nyo, panoorin nyo yung simula ko. Hindi ko kayo nilahat na taga Davao City. Pero, majority sa inyo, tanga at bulag sa mga Duterte. Dahil pinaganda kasi ang bayan namin. Kami lang Oo, swerte nga kayo, kayo lang. Pero yung karatig bayan ninyo, ano nangyari? Diba? First District of Davao. Si Pulong Duterte. Bakit puro Davao City lang? Diba? Special Andun kasi yung kingdom nandun yung anak ng Diyos, kaya kailangan special. Di ba? Ngayon yung sinasabi ko sa inyo, wala siyang kakampi. Majority sa House of Representatives wala siyang kakampi. Bakit? Walang tumulong sa kanya. Ang kakampi niya si Amy. Asan si Bato? Ba't hindi magbigay ng statement? Asan si Go? Abala sa kanyang campaign. Asan si Alan Cayetano? Asan yung ibang senador na kampi sa kanya? Alam nila pag kumampi sa Duterte ngayon, sira ang karir mo tulad ni Amy. Kasi si Amy kino-call out ng mga DD shit Gusto nilang gamitin si Amy para pabagsakin yung kapatid niya. Kayo na nagsabi, di ba? Ikaw na inchik na tsuwa. Blood is thicker than water, isa sa post niya. Sa palagay mo, pagkakanulo ni Ate Amy, yung kanyang kapatid, kayo na nagsabi, blood is thicker than water. Kung ganun si Amy, anong mangyayari? Palagay nyo, tatraidor ang Marcos? Kayo ang mga traidor. Sa una't una pa lang, bakit kayo Bakit ka nagpa-uto? Uto-uto ka kasi, Sara Duterte. Uto-uto, uto-uto, puto-puto. To all my Mexican friends, puto is a rice cake in Filipino, ha? I'm not saying bad words, okay? It's not demeaning you whatever. No? When I say that word, it is in Tagalog. It's a rice cake. It's our food, okay? Baka may nakakapanood ng mga Meksikano masama pong salita yung puto. Mura po yun sa kanila, sa ating pagkain Panoorin nyo na lang si Jokoy. Ayun, ngayon, bakit ko nasabing wala siyang kakampi sa HOR? Ayan Manila Bulletin. Dalawa lang article natin. House Yangan side with Dilima as Duterte hits PMP action versus Pal Quiboloy. Di ba? Mamaya, may sasabihin pa sila dito. Yung mga young guns, sino yan? Si dalawang young guns, Si Asidre at si Ako Bicol Party List. Okay? Sabi nila dito, Duterte should refrain from criticizing authorities in their enforcement of a legal warrant of arrest against a fugitive of the law. Both congressmen said the former president should instead promote the upholding of the law of all times and with no exemption. Itong tinutukoy nila is yung magpapapunta sa impyerno. Dito pa nga lang sa lupa, sinusunog na kaluluwa nito Itong matandang to Quote, we support Senator De Lima's pronouncement that ex-President Duterte should be helping authorities enforce the warrant of arrest against his ally, Quiboloy. Ito pa, ayan yung sinabi ni De Lima kasi, no? Na dapat, nyo na lang si Quiboloy, ilabas nyo na lang. Ito pa sabi ni Bungalon,
Bilang dating presidente, siya po ang una na dapat na mag-uphold ng rule of law. Correct. Why would he say such a thing? Alam nating lahat na kaibigang matalik ng dating Pangulong ang object ng arrest warrant na ito. Hindi ba dapat pairalin na lamang ang delikadesa? Wag na siyang magsalita tungkol dito? Correct. Tama naman. Di ba? Oh, walang kakampi ang Duterte sa House. Ang kakampi lang niya, yung anak niya, yung Duterte Youth, saka si Alvarez. Saka yung, siguro yung iba pa, no? Siguro may 10 sila. Ilan yung iba? Yung iba tahimik. Pero majority, hindi kumakampi. Kaya tatakbo kayong senador. Yung mga survey, wala yun. Magpaniwalaan yun. Survey lang yun. Papaupuin nyo pang senador si Duterte? Ang tanda na yan, ang kangaw na yan. Diba? Gagamitin niya lang yung Senado para hindi siya madampot ng ICC. Ganun lang yun. Gagawin nilang takbuhan ng Senado. Kung ganun man lang, di kahiya-hiya pala kayo. Okay lang sa inyo yung mga, sabagay, ang dami namang mga ano dyan, mga criminals na naninilbihan sa inyo. Robin Hood nga yung bansa natin Robin Hood. Oo. Hindi si Robin Padilla, yung karakter na Robin Hood. Kayo naman, no? Ito last article natin, mga kababayan. Binara rin si Sara Duterte. Ha? Kasi bakit? Ito, nakita nila, mga mambabatas. Manila Bulletin din. BP Sara shifting narrative from Kibuloy. Solons call her out. Tama. Ha? Ito. Ginagamit niya ang Kojic, ginagamit niya ang Kibuloy para i-advance ang kanyang narrative that Filipinos deserve better. Hoy! Kung deserve man namin ng better, hindi ikaw yon. Kasi heartless ka, butangera ka, wala kang komento sa ating West Philippine Sea. Wala kang komento sa Pogo. Kasi bakit? Mga tsanyak tsanyak, inchik, bong choylak, pong, ni hao. Ganon. Fuck you. Diba? Eto, ano ang sabi ng mga young guns dito? Si Ortega at si Kong Hun naman. Puro young guns, diba? It's disheartening to see Duterte try to shift the narrative by invoking her role in the last election. May role daw siya. Laki ng tulong niya talaga kay PBBM. Mga loyalista, mga Marcos supporters, naniniwala kayo na yun daw mga didishit ang nagpanalo kay Pangulong Bongbong Marcos? Kahiya-hiya naman sa inyo. Nakakahiya naman. Si Duterte lang pala nagpanalo sa inyo. Ibalik natin yung tanong. Sino nagpanalo kay Duterte noong 2016? Ay, it hurts. Di nga kayo kilala noong 2015 Tangina. Sino ba kayo? Di ba? Kung hindi lang kay Amy Marcos di mananalo si Digong Saka nakakasawa kasi ang dilaw lalo na si Mar Rojas gumaganong-ganong kasi si Mar Rojas Parang si Mama Lenlen ninyo gumaganon Iwasan nyo kasing gumanong-ganon. Buti pa si Duterte gumanon lang panalo na. Mas gusto ng Pilipino yung ganon, di ba? Elora ayan RN2 cents. Ayaw nila nung ganong-ganon. Walang kwenta, hindi masarap yun. Ayaw nila ng ganon. Ang gusto nila ito, masarap to masarap. Nakuha nyo? Diba? Si Madam Miriam, ano naman yun Ako, idol ko si alam nyo, ang gusto kong manalo nun, si Madam Miriam Yung tandem nila ni Bongbong. Diba si Madam Miriam, wala naman yung mga hand gesture. Si Duterte lang meron, ganun mas pinili nila to, kasi daw, ito masarap. Huwag nyo sasabihin kay Mio to kasi hindi tayo tatambayan ni Mio. Pag nakakita siya ng mga ganito, ayaw niya yan. Ayaw niya yung mga salitang mga bastos. Pero kay Ballpoint man, dun siya. Ballpoint! Shout out! Langya kang bata ka. Tawa-tawa talaga ako sa iyo. Tuloy natin to. The reality is that this situation is about holding a fugitive accountable for his actions, not about who voted for whom in 20... Correct! Binago niyang naratiba. Kunwari pa siya, concerned pa siya sa Kojic. Pero sa dulong-dulo, ginawa niya, it's all about her na naman. Stealing the limelight nga
sa akin ang atensyon. Ako, kasi hindi ko nakuhang umupo bilang presidente. Ano ka ba, Gloria? Ang hina ng strategy mo. Ako na nga ang gagalaw. Ganito ang gagawin ko. O, di ba, mga kababayan? Ganun eh. Nakuha nyo, tama sila. Ginamit mo lang eh. Para maibaling ang spotlight sa'yo na ikaw ang may kagagawan ng pagkapanalo ni PBBM. Nung campaign nga, hindi naman ikaw ang sinisigawan eh. Palamuti ka nga nung campaign eh. O kita mo yung entourage, di ba? Kung si Pangulong Bongbong Marcos naghihiyawan, ikaw, di ba, RN2 cents? O, nakuha nyo, ang galing nitong mga young guns, di ba? Pare-pareho kami na iniisip eh. Isinuksok niya sa dulo para siya, pansinin siya, ay, ikaw pala ang may kagagawang, ba't nanalo ang PBBM sa Kojik? Ulul. Niwala naman ako sa inyong binoto nyo yung Pangulong Marcos. Ulul. Labas nyo muna, balota nyo. Ito pa, ha? Ito naman sabi ni Kong Hun. This is a clear attempt to deflect from the real issue at hand. Correct! Which is Quiboloy refusal to submit to the law. Instead of apologizing for political choices, the Vice President should be focusing on ensuring that her ally faces justice. Correct! Tama po yan. Buti nga sa'yo. Ito pa sabi ni Ortega. The PNP was simply doing its job by enforcing a valid arrest warrant against Quiboloy and his cohorts who are facing serious charges. To call this an abuse of power is a gross mischaracterization of the situation. The police were acting within the bounds of the law, and any confrontation that ensued was the result of resistance from within the compound, not police overreach. Correct! O, ngayon, pag dinimanda sila, suportahan nyo ang pulis. Tama, mali. O, sabi naman ni Kong Un, no one is above the law, and that includes PACU. The Vice President should be encouraging compliance with legal processes, not undermining them with baseless accusations and apologize that do nothing to address the real issue. Correct! O, sino ang mangga? Manggagamit. O, di ba? Gandang title no, no? Sino ang totoong mangga? Di ba? O, tama po yung sinabi ni Ortega at ni Kong Hun. Yan po yun. Self-glorification ang tawag dyan. Ini-exalt niya ang sarili niya. Siniship niya ang focus sa kanya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi nanalo si Pangulong Bongbong sa Kojik. So what? Di nga siya nanalo dyan. Sabi nyo, di ba, 500,000 nga ang lamang mo. Eh di sana ikaw nang lumaban ng presidente, di ba? O, mga ulul, kala nyo may kakampi kayo. Yung kakampi nyo lang, yung mga ilang nandyan sa Davao City. At karamihan pa, mga hindi pa butante ang mga sumusuporta sa inyo, mga gago. O, yan. Kala nyo naman, may aayon sa inyong mayorya. Oy, Digong, Sara, ito kayo, oh. O, tingnan nyo ito, oh. Ayan, oh, masarap yan. Masarap kayong gantuhin, oh. Oh, ito, ganun, oh. Hindi umubra kasi yung ganun-ganun, eh. Hindi rin umubra yung ganun. Oh, ito na lang, oh, ganyan, oh. O, kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. Don't forget to like and share. Hope to see you in next videos. Bye-bye. God bless.